oras. Gagi na yun. Narinig nyo guys? Gagi na yun. Ngayon sa Tagaytay City Hotel na kung saan meron mga nakakatakot na karanasan ng mga naging caretaker dito. Yung isang kasamaan daw nila ay hindi makatulog dahil meron kakaibang nararamdaman. Inimbitahan namin si Kuya kung pwede ba siyang magsalaysay ng kanyang pahayag at kaagad naman itong pumayag. Ako po si Roy Tuyan. Ako po yung nagbabantay dito po sa hotel na Abandonado po. Ito po, makwento ko lang po yung kasama ko dati dito po yung parang hindi daw siya makatulog kasi may ano daw siya, may ramdaman siya. At tinanong nga namin kay Kuya kung ilang taon na itong abandonado. 10 years na po. Kinlaro namin kung ito ba ay sport complex na may kasamang hotel. Hotel sa taas. Tinuloy na nga ni Kuya ang kwentong nakakakilabot na nangyari sa kanyang kasamahan. Yun, siya yung first time duty dito panggabi. Tapos 2 araw siya naka-duty. Sa umaga pahinga sana siya, hindi siya makatulog. Parang may pumasok daw sa isipan niya. Tapos yun, hindi naman namin na tanong kasi yung sa kanya, yun lang yung niya, hindi na daw siya makatulog. Ganyan. Tapos umalis siya. Mag-isa lang daw ito sa taas natutulog at walang ibang kasama. At tila ba parang may gumugulo daw sa kanyang isipan. O parang may gumugulo, may umano sa kanya. Sa taas yung nakahiga, yung pinunta natin doon. Doon siya naka-stay. Siya lang mag-isa, tapos kami dito, 3 kami. Takot pa nga kami, 3 kami. Siya lang mag-isa sa taas. Yun, ilang araw lang, bumaba na siya na kahit umaga, hindi na daw siya isang gabi wala siyang tulog. Pag umaga, pahinga na siya sana, hindi din makatulog. Parang may talaga siya, may nararamdaman daw siya. Dito nga ay nagumpisa na akong mag-ikot at napansin ko itong yero. Baka mamaya pumigay. Pumasok na nga ako dito sa isang gusali at nakikita ako ang mga salamin. May salamin pa dito. At nakita ko nga itong aparador na to na parang binabahayan na rin ng hanay. Ano kaya meron dito sa loob? Meron dito. No. At yung tiles nga dito sa banyo ay medyo maayos-ayos pa. Ito yung banyo nila. Ang luma na talaga iso. At nakita ko nga dito ang mga sunog na kahoy na tila naging huling na. Ito yung mga nasunog na kahoy. Mga nasunog na kahoy guys. Dito sa dulo ng gusali nakita ko itong employees meal time na kanilang oras para kumain. Employees meal time. May nakita nga ako mga kahoy na mayroong mga pako, kaya naman hindi na ako naglakas loob na pasukin pa. Tapos dito puro pako. Hindi natin to pwede pasukin. Mapako tayo dyan, hindi na tayo makalakad talaga. At dito naman sa kabilang side ng gusali ay napupuno na ng baging, kaya naman mukha talaga nakakatakot. Gagi, nakakatakot. At nakita ko nga dito ang kanilang storage room na kung saan nilalagay ang kanilang mga kagamitan. Ayan yung storage room. Nakalagay dyan, cherry brand. Kinikilabutan na nga ako dito dahil nasa dulo na ako ng gusali at biglaan ko naman itong nakita. Gagi, tignan nyo guys. Gagi guys, nakakatakot. May hagdanan pa nga dito papunta sa taas, ngunit napupuno na ito ng baging. May akyatan pa siya dito guys. May hagdan pa siya papunta dun sa taas. At dito pa nga lang sa hagdan makikita na ang bakas ng naganap na sunog. Mga uling-uling. Kita nyo yan guys. Yung mga yero nga dito sa taas ay nahuhulog na at nangangalawang ng dahil sa naganap na sunog. Nakakalawang na yung meron guys. Kasi mga charcoal, mga uling guys, mga kahoy. Tapos buti na lang hindi kinukuha ito no. Buti wala nakapasok dito na iba. Kung hindi, wala na talaga yan. Tsaka dito dapat nakasapatos kayo pag papasok kayo sa mga gantong lugar. Delikado yan, makita na kayo dito. Delikado yan, Gar. Nag-aalangan nga akong galawin na wawakan ng yerong pabagsak na dahil baka maiwa ako. Ito, alam na to. Baka
kapag bumigay yan, talaga naman. Solid talaga yan pag tumama sa'yo. At yung mga kisame nga dito sa taas ng gusali ay tila bumagsak na. Gagi, halos wala na yung mga kisame niya guys. Kung mapapansin nyo nga ay andito pa din ang bakas ng malaking sunog sa kabilang bahagi ng gusali. Gagi. Yun na guys oh. Yung itim-itim na yan, charcoal. Yung pool sa baba ay nakita ko dito sa malaking butas ng gusali. Yung pulo. Andito pala siya banda. Tansya ko dun sa pool na yan. Parang mga ano siya 5 feet, ganun. 5'5", ganun. Dito sa kisame sa dulo ng gusali ay halos kinakalawang na din. Tapos kinakalawang na yung mga ano nila dito guys. Ito gagi oh, creepy. Yung mga bagay nga dito ay sobrang nakakatakot dahil parang may naninirahan ng mga engkanto. Ano? Kita nyo yan guys. Gagi. Talagang sumusuot siya dun sa mayero eh no. Gagi, nakakatakot dito guys. Nakita ko nga dito ang butas na kung saan sa baba nito ay natapos na nating libutin. Tapos dito yung butas na to, pinasukan din natin to kanina. Ito yung baba niya. Ito yung ilalim niya tol. Dito tayo ngayon sa taas sa second floor. At yung CR nga dito sa kabilang gusali ng hotel ay maayos-ayos pa yung mga tiles at yung mga banyo. Ah, ito yung CR. CR siya guys. Ayun. CR siya guys, tapos yun ang ilaw. Yung mga kisame nga dito ay halos bitak-bitak na. Nakita ko nga dito ang kanilang catering room na kung saan nakalagay lahat ng kanilang mga kagamitan sa kusina at sa pagluluto. Ayun oh, catering plate. Yung kagamitan nila sa catering. Ayun oh, nakalagay yung dinner plate. Yung kahoy nga nila dito ay napakasolid dahil parang hindi kayang bahayan ng mga anay. Ano kayong tawag dito? Dito nga sa pader ay nakita ko ang mga bakas ng paa na tila ba sinadya. Ito, yung mga ano po, paa. Grabe yung mga markings dito guys, nakakatakot. Kabilang side naman ng hotel ay nakita ko ang kanilang dating elevator. Ito yung elevator nyo. Sa tapat nga nitong elevator ay makikita ang hagdanan na nasira o nag-iba sa di malamang kadahilanan. Tapos dito guys, delikado dito. Ayun guys, oh, nag-iba na siya. Ayun oh, kita nyo yan. Giba na guys, kagi. Creepy dito, baka malaglag tayo dyan. Tapos ito na. Ito na lahat ng mga kwarto guys, ang tatambad sa'yo dito. Ang lalaki oh. May nakita nga ako ditong telepono sa labas at loob ng aparador na ito. Tapos yung aparador dito, sira-sira na. Yun guys, oh, sira na siya guys. Sa kabilang kwarto naman ay nakita ko itong buong salamin. Ah, sabi na nga ba, ito yung pumag-aayos ko. Diba? Dito mo nakalagay yung mga makeup mo, kaya yung mga kagamitan. Tapos dito ka mag-aayos ngayon ng mukha. Yan, facial ka dyan guys. So ngayon tayo lang mag-isa dito at first time natin mag-adventure or mag-explore dito sa hotel. Talagang ito yung pinaka-creepy na pinasukan ko guys. Sa totoo lang, hindi lang siya nasa napakalawak niya dahil nakakatakot siya, kundi dahil sa pinaparamdam nito sa akin. Pero tignan natin kung ano pa yung makikita natin dito guys. Puro aparador din siya. Kaya kung makikita nyo yung aparador na yan, halos sa bawat kwarto merong ganyan. Tapos CR na ganyan. Tapos yung kulay ng tiles ganun din. So wala naman siya pinagkaiba. So yung mapapansin ko lang dito is yung mga salamin na hindi nakalagay. Dapat dito yan eh, naging architect yung kanina pinasukan natin. So guys, pasensya na kayo kung naririnig yung busina sa labas or yung mga dumadaan na sasakyan kasi andito tayo ngayon sa roadway ng Tagaytay guys. Solid Tagaytay guys. So ito yung first time ko talaga na ma-explore na napakalawak. Tapos ako lang mag-isa, wala akong kasama. So yung pakiramdam talagang nakakatakot. Kung tutusin, talagang nakakatakot. Lalo ng first time to guys.
Natakot din talaga ako nung first time ko, tapos dalawa pa ni Kuya Jem. Pag nasa likod ako, nakakatakot. Pero ngayon, parang balance na lang yung takot ko. Ganun. Parang iniisip ko, syempre kayo nanonood kayo. Gusto kong ipaalam sa inyo kung ano ba yung pwede mangyari dito na sa atin sa loob. Kung may mga nagpaparamdam ba talaga, or guni-guni lang ng mga nakaranas nito. Ganun. Sa ano ko naman, sa pagkakabase ko rin naman, lalo sa mga gantong, lalo yung mga alikabok na yan guys, talagang ano na siya, matatawag mo na siya talagang abandonado. Tignan nyo kasi yung alikabok guys, kung gaano kakapal yung alikabok, makikita nyo. Sobrang kapal guys oh. Sobrang kapal na ng alikabok niya. Tapos wala pa siya mga bintana. Tapos yung open na open pa siya guys. Open na open siya. So ngayon, doon naman tayo sa kabila. Or doon sa may taas, doon naman tayo mag-explore. At ngayon, samahan nyo lang ako at gabayan. At ipinapanalangin ko na sana walang masyadong mangyari sa atin dito masama. Dahil natatakot na rin talaga ako. So nakakatakot din talaga dito guys. Umakyat na nga ako dito sa 4th floor at pinagpatuloy ko na ang paglilibot kahit na nangingilabot na ako sa takot. Akit tayo dito. Sobrang lawak dito guys. Kanina pa tayo. Hinihingal na nga ako dito sa huling palapag na aking aakyatin dahil sobrang napakalawak ng abandoned hotel na ito. So guys, nandito na nga tayo sa pinakataas. At dito na tayo sa 4th floor guys. Ngayon samahan nyo ako kung totoo nga ba talagang may nagpaparamdam dito banda sa 4th floor. At sobrang init na nga ng ating flashlight pero kahit na ganun itinutuloy ko pa din. So nung init na nga ng ano ko, flashlight ko. Ang init na sa kamay pero kakayanin pa rin natin to. Sa kabilang side ay nakita ko ang isang kwarto na parang kusang nagiba kaya maraming bato sa lapag. Ito siya guys, nagiba. Ano nangyari dito? Parang nagiba siya ng kusa no guys. Sa tingin nyo. So dito parang sobrang creepy na talaga no. Nagpatuloy pa rin akong naglilibot dito nang biglaan na lang. No? Pare-pares. Igogin yun. Pare-pares. Igogin yun. Narinig nyo guys? Igogin yun. Sino yun? Galing siya dito sa labas Kagi, kinakabahan ako. Rin ako natinag kaya nilibot ko pa din kahit na mayroon nang nagpaparamdam. Okay, tuloy natin. Tuloy natin. Ano yung mga kumakalabog na yun? Ayun Kagi. Creepy. Parang may kumakanta. Naririnig diba? Tangay na, natatakot na ako. Solid yung kaba dito guys. Dito tayo sa 4th floor. Ayun yung dulo niya. Tara, labas na tayo dito. Gagi, nakakatakot. Nakatakot dito sa 4th floor guys.